Hello, magandang araw po sa ating lahat. Once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta po kayo sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo? Salamat sa inyong tiwala at suporta. Ngayon, pag-usapan natin ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation, no? Walang iba kundi si Attorney Larry Gadon. So, na-meet ko ito si Atty. Larry Gadon nung personal ako na nagpunta sa PTV4 at nakipagkita po ako doon kay Sir Mike Abe. No, kakatapos ng program ni Sir Mike Abe, then bigla-bigla itong dumating si Atty. Larry Gadon. O ay di syempre nakipag-picture ako at very accommodating yung mga staff niya. Alam naman natin na very controversial itong posisyon ni Atty. Larry Gadon. At saka para sa akin, ito yung inaabangan ko. No? Ito yung inaabangan ko na secretary ni PBBM na mag-comment aside sa DSWD, aside po sa PCO, no? Gusto kong marinig yung commentary ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Walang iba kundi si Atty. Larry Gadon sa black propaganda ng mga propeta ng kadiliman. O, ewan ko lang kung sila ba talaga yung propeta ng kadiliman kasi ipinagmamalaki ni Sara at saka ni Amy doon sa walang kwentang political ads nila na puro kasinungalingan at black propaganda laban sa administration. Siyempre ba naman, si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Atty. Larry Gadon, masaktan din. No? Parang lumalabas ngayon na walang ginawa itong ating Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Atty. Larry Gadon. At mabuti dahil pinasinungalingan ni Atty. Larry Gadon itong claim nila Amy at saka ni Sara. Ngayon, abangan natin kung kakasaba si Sara Duterte sapagkat hinamon po ni Atty. Larry Gadon, okay, sa isang televised discussion on national concern. Lalo na yun yung peace, yung gutom, edukasyon, yun yung mga issues na na-raise doon sa walang kwentang malakademonyuhan na political ads or political campaign ni Sara Duterte. Alam niyo mga kamunting tinig, yung political campaign ni Sara Duterte, pinost ko po yun at saka ni Amy, pinost ko yun sa Facebook page ko. Mantakin nyo ba naman na violate po yung aking Facebook page dahil hindi po angkop sa community standard ng Facebook? Sapagkat ano lang naman yung comment ko doon, Ginoo ko patawara. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang. Dahil kahit na Facebook, hindi ma-attempt ang kasinungalingan ng dalawang mga alinganga. No? So, syempre, napakalaga po ng posisyon ni Atty. Larry Gadon sapagkat siya po yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Alam niya kung ano yung mga ginagawa ng kanyang opisina, ano po yung kanyang mga solicited advice na iminumungkahi sa Pangulo at naobserbahan din na ni Secretary Larry Gadon itong mga kaganapan pagdating po sa issue ng kahirapan, issue ng kawalan ng pagkain, food security, or whatsoever. Siyempre, naramdaman ni Atty. Larry Gadon na may ginagawa yung gobyerno, may ginagawa ang opisina niya. Here comes, no, na dumating yung point na ganito lang pala yung tingin ni Sara Duterte at saka ni Amy sa ating bansa. So ngayon, kakasa, gaya ng tanong ko, mga Duterte supporter, hikayatin ninyo si Sara Duterte na paunlakan itong televised discussion on national concern following the release of the itim video claiming that the country is in a dire situation. Dahil walang liwanag. Walang liwanag daw, madilim daw. Sabi po ng dalawang ang alinganga, no? Ngayon, sorry to that term, okay? Alam ko masasaktan ng mga Duterte supporters at ang mga taga-suporta ni Amy. Pero ito lamang po, dapat sunggaban ito ni Sara. Oportunidad na ito ni Sara Duterte na sagutin sa publiko yung kanyang accusation na kung saan ay ang bansa po natin ay nasa kadiliman or nasa kahirapan. Walang notes, walang coach. Challenge po yan
sa magaling di umano, matalino, maprinsipyo, oo, na BP ng mga Duterte na hindi po nararamdaman namin kung talaga bang siya po ay vice presidente. Tingnan daw natin yung performance. Ilatag niya yung kanyang mga data bago niya magsabi na yung bansa ay gutom na ang dinaranas. Dapat itong si Sara Duterte, i-take na to yung challenge as positive, not negative. Oh, walang notes. Walang notes, walang coach. Oh, kung baga ano lang, live or TV live discussion. Kakasa ka ba, Sara Duterte? Oh, ako po ay nananawagan kay Sara Duterte. Oh, ang walang kwentang BP ng Republika ng Pilipinas na ipinagmamalaki yung kanilang political ads na mapanira sa gobyerno. Hinahamon kayo ngayon ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Larry Gadon. Magdebate kayo, magdiscussion kayo para po sa kaalaman ng lahat. Kung ano po yung mga problema ninyo sa bayan, hala, ilabas ninyo. Oh, walang notes, walang coach. Ang problema, hindi sanay si Sara Duterte na walang coach, walang notes. Kasi kapag magsalita na siya na na walang coach at saka walang notes, milagro na yun. Diba? Malaking milagro na yun. It's already a miracle kapag magsalita si Sara na walang coach at nang walang mga sinusundang mga notes or kopya. Pero kay ikaw ang malakas ang loob mo, isama mo si Amy. Oh, depende kay Attorney Larry Gadon kung pati si Amy hinahamon niya. Pero pagkakaalam ko, si Sara Duterte lang po yung kanyang challenge on a what we call this televised discussion on national concern. Kasi silang dalawa yung magaling magsira sa gobyerno eh. Parang as if walang ginawa ang Marcos administration para ang kahirapan, no, ay hindi matugunan. Samantalang grabe ang gutom, grabe ang kahirapan sa panahon ng Duterte administration, palpak pa yung pakikialam nila sa mga grupo na naghanap buhay, gumagawa ng paraan para lang mabuhay ang kanilang grupo. Samantalang si Rodrigo Duterte, gumagawa ng desisyon na wala namang kwenta, nakafocus doon sa kanyang bloody war on illegal drugs, which is really violative sa humanity. Oh, that is the reason why na naharap siya sa kaso crime against humanity. At parang si Sara Duterte ay kasangkot. So ngayon, dapat, total, mayabang man si Sara at saka si Amy. So hindi naman sila magsasalita nito kung wala silang mga datos. Hindi lang pwede idaan sa political campaign or political ads. Oh, gusto nyong masamain ang imahe ng gobyerno, galit kayo kay PBBM, galit kayo sa gobyerno, sa sinapit ni Rodrigo Duterte na nababagay lang po yun dahil sinisingil na po ng kanyang pagiging berdogo, no? Ayon po sa karamihan sa ating mga kababayan. Ang mga Duterte Dihad supporters, pa-attend nyo na. Advisean nyo na sa mga advisor ni Sara dyan, political advisor. Ano na, hinahamon kayo ni Gadon. Magdebate kayo, magdiskusyon kayo sa harap po ng telebisyon, televised. Kakasakaya sa hamon, kakasakaya sa challenge. Total, ikaw ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na hindi nararamdaman ng karamihan. Kung mayroon kang concern, you have a national concern discussed in your political ads together with Amy. In-endorse mo si Amy, tapos itim yung ganito, itim yung pakikiramay, walang liwanag, walang pag-asa. Huwag kayong magsinungaling sa tao. Hinahamon kayo, itong tao na to, si Attorney Larry Gadon, ito ay may karapatan na maghamon sa inyo ng debate para mapatunayan po ninyo kung tama po ang inyong sinasabi at inaakusa. Ito pong Presidential Advisor on Poverty Alleviations. Dahil tinakil ninyo doon ang kahirapan, ang gutom. Walang hiya kayo. Gutom kayo, nakakapal-kapal ng mga make-up niyo, kakapal-kapal ng mga lipsticks ninyo,
nakariban pa yung mga buhok ninyo? Ha? Todo con todos pa kayo sa beauty products pagkatapos sabihin ninyo, gutom ang taong bayan? Paano kami maniniwala? Kalaki-laki ng mga tiyan nyo. Kalaki-laki ng mga suso nyo. Pagkatapos sabihin nyo, gutom ang taong bayan? Ginagamit ninyo ang mga mahihirap sa katarantadahan ninyo eh. Ginagamit ninyo ang mga mahihirap para butuhin lang kayo. Itong laro ni Aimee, napakadumi nito eh. Pwede namang mangampanya ka, babalina, na hindi ka naninira sa gobyerno para at least fair ang laban. Ngayon, hinahamon kayo. O lalong-lalo na si Sara Duterte. Ikaw, Aimee, samahan mo si Sara. Paunlakan niya. Ang hamon na televised discussion ng advisor on poverty and alleviation or poverty alleviation. Kasi itong opisina ni Atty. Larry Gadon, tumitingin ito sa kalagayan ng bawat Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat matutugunan ng gobyerno. Pero kayo na mga reklamador, mga sinungaling kayo, gusto nyo paniwalain ang taong bayan na matino kayo, ay hindi naman po pwedeng itolerate yan palagi. Sa punto na ito, hinahamon kayo, Sara Duterte, ni Atty. Larry Gadon. Kakasa ka ba sa hamon? Kakasa ka ba sa challenge? Walang notes, walang coach. Tingnan natin kung paano mo justify na ang ating bansa is in a dire situation. Okay? Following the release of your itim. Sino kaya yung pinaparinggan ni Chis Escudero na propeta ng kadiliman? Kasi pag sinabing propeta ng kadiliman, wag daw tayo magpadala dahil siguro nagbibigay ito ng mga mensahe na may kinalaman po sa Panginoon, no? Lahat naman sila nagbigay. Si Aimee nagbigay, si Sara nagbigay. Sino ba sa dalawa ang propeta ng kadiliman? Kasi nagsanib persa ang kasamaan at ang kadiliman dahil asa ka nakakita, itim ang simbolo ng pagkakaisa, itim ang simbolo ng pakikiramay. Dahil lamang po sa abbreviation na yan, nako, patawara Santissima. Ayan. Sige. Sunggaban nyo to. Kung matapang kayo, kung nasa tama po yung arguments ninyo, kung totoo ang sinasabi ninyo that this country is in a dire situation. You discuss national issues in your political campaign using black color. Then, Aimee Marcos, you should, advise Sara Duterte to accept the challenge from the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Kung talagang may punto yung mga pinagsasabi ninyo. Diba? Nakakahiya kayo. Lalong-lalo na yung Vice President, nakakahiya. Imbis na tumulong sa gobyerno, sila pa ngayon ang sumisira sa gobyerno. Dahil lamang po sa yung tatay nila, dinala doon sa dahig. Tapos sisihin na yung presidente, sisihin yung gobyerno. Ano kayo? Untouchable? So maraming salamat. Hanggang dyan lang po, mga kamunting tinig. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Sa bago po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na magla-livestream ako at syempre mag-upload ako ng mga updated video. Salamat ng marami at always remember, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya po, aarangkada tayo palagi para ipaliwanag sa taong bayan na ang kasamaan at kadiliman ay kailanman hindi magwawagi hanggat Marcos ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi kayo magwawagi sapagkat ang balak ninyong sirain ang gobyerno, guluhin ang katahimikan ng bansang ito, mabibisto kayo. Dahil sarili po ninyo mismo ang magre-reveal kung anong klaseng kahayupan mayroon kayo. Salamat and God bless everyone. Bye-bye.